Sabi nga sa Luke 15:18, the young man says, I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. So itong prodigal son na to, nung na-realize niya yung kanyang kalalagayan, nagkaroon siya ng tinatawag na repentance. Repentance is a change of mind that leads to a change of life. Kaya lang minsan, bakit may nagmumulto? Nilibing mo na yung lumang ikaw. Pero bakit minsan, bumabangon? Pero tandaan po natin, nung tayo po ay nakakilala sa Diyos, anumang bagay na tinatangka ng kaaway sa ating buhay, dadaan yan sa quality control ng Diyos. Because we are already His. Rest assured, lahat ng pangako niya, Kanyang tutuparin. Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, at pagkasabi nyo nga po sa inyong katabi, ako'y naghagalak at ikaw ay narito. Nagagalak man talaga. Nakangiti man talaga. Ayan, praise God. At alam natin, sabi nga, lagi kong naririnig, every gising is a blessing. Amen po ba? Dahil alam natin na may mga natulog, hindi na nagising. Di po ba? Kaya salamat dahil nandito po tayong muli sa panambahan. Yan, ito at alam natin na ang Diyos ang patuloy na kikilos sa ating kalagitnaan. Amen po ba? Di ba halatang medyo nakabahan. Ayan, praise the Lord. At ngayon pong umagang ito, ang ating pag-uusapan ay isang katuruan na galing po sa isa sa mga magigiting na lingkod ng Diyos. Wala pong iba kundi ang ating dating GMA Director, Pastor Virgie Hernandez. At ito po ay patungkol sa pag-ibig. At meron pa rin po itong connect sa ating pong tema ngayon pong ating 45th anniversary, which is revival. An urgent call to action. So, lahat po ba tayo nakakaranas na ng revival? Yan, very good. Kasi dapat sumabay tayo sa, kumbaga, sa agos. Ano po? At ang pag-uusapan po natin ngayon is reflection on God's restoring love. Wow, reflection on God's restoring love. At pag sinabing love, alam natin ang sabi ng 1 John chapter 4 verse 16, God is love. Di po ba? At ito po ang ating pag-uusapan. Anong klaseng pag-ibig meron ng Diyos sa bawat isa sa atin? Nabatid na po ba natin ito? O nalaman na po ba natin? Yan. Sige, bago po yan, tayo po munang lahat ay yumukot pumikit naman naming Diyos. Marami pong salamat sa araw nito, Panginoon. Patuloy mo kaming samahan sa pag-aaral ng iyong salita. And let your message, Lord God, na aming bubuli-bulayan sa umagang ito, Panginoon, ay patuloy na magsilbing panibagong kalakasan sa aming mga spiritual na buhay, O Diyos, and continue to hide me under the shadow of thy wings, and let thy only name be magnified, be exalted, and be glorified upon our midst, O God, maging sa lahat ng naabot ng live stream na ito, Lord God, because you are not limited by distance, space, nor even time right now. At sa iyong mapagpalang trono, O Diyos, patuloy may tinitiwala ang lahat ng ito, O God. At hanggang sa matapos ang iyong gawain ngayong umagang ito, patuloy na ikaw lamang ang maparangalan at maluwalhati sa aming kalagitnaan. And dear Holy Spirit, be our teacher, be our programmer, and pour out your wisdom, knowledge, and understanding upon each and every one of us, Lord, so that we comprehend, Lord God, yung mensaheng nais mo'y parating sa bawat isa sa amin, O God. And thank you, Lord. To you be all the glory, the honor, and the praise. In Jesus' name, amen and amen and amen. Palakpak ng mga taong gising na gising. Hallelujah! Para hindi tayo inaantok. Praise the Lord. Tulad nga po ng aking sinabi, ayan, reflection on God's restoring love. Yan po yung ating pag-uusapan ngayon pong umagang ito. At mababasa po natin yan sa aklat po ng Lucas or Luke
beginning verse 50, chapter 15, beginning verse 18. At ito po ay patungkol, alam na ninyo itong kwentong ito at marami ng pagkakataon na ang kwentong ito ay naibahagi na or narinig na natin, pero sabi nga pong ganun, sa bawat pagkakataon maririnig natin ang salita ng Diyos, may bago at bagong kapahayagang ibibigay ang Diyos. Amen po ba? At ito po ay patungkol no sa tinatawag na the prodigal son. Ayan. At sa mga babae, daughter, syempre. No? Sabi po sa verse 18, so I will go to my father and tell him, I have done bad things against God, and I have done bad things against you. So I am not good enough for you to call me your son any longer. Instead, please accept me as one of your servants. Sabi pong ganon. And sa verse 20, so he went off to return to his father, but he was still a long way from the house when his father saw him. He felt very sorry for his son, and he ran towards him. Then he put his arms around his son, and he kissed him. Yan. No, alam natin dito, sino dito yung mga tatay na? Diba? Yan, mga tatay na. Di ba tayo, kahit na malayo, maski mga nanay, kahit malayo ang anak mo, kahit nakatalikod yan, kilalang kilala mo. No? Yung lakad, yung gawi, yung kilos, di ba? Kilalang kilala natin, alam natin na anak ko yun. Di ba? Kaagad. Maski nga, kahit hindi nakikita, maski boses lang eh. No? Minsan boses lang, oh, anak ko yun na. Yan, di ba? Alam na alam natin. No? At itong kwento na ito, alam ko na maraming beses nyo nang narinig at maraming beses na rin nating na pakinggan sa iba't ibang version o iba-ibang kwento. No? Pero ito nga po yung patungkol doon sa prodigal son na kumbaga ay hiningi na kagad yung kanyang mana. Eh dito sa atin hindi pwede yung ganun eh, no? Pero sa kanila yung customary nila eh pwede pala yun sa kanila. No? At ano nga ba ibig sabihin ng prodigal? What does prodigal mean? Its basic meaning is wasteful, particularly with regard to money. It comes from the Latin roots that mean fort or pro and to drive or agire or agire. No? It indicates the quality of a person who drives forth his money, who wastes it by spending with reckless abandon. Kumbaga pawardi-wardi. Pawardi-wardi. Yung gano'n na palibhasa, hindi pinagpagalan yung pera, kaya kung makagastos is walang pakialam, gano'n na lang. Pero yung mga nagtatrabaho dito, yan, alam niyo kung paano magpatulo ng pawis. Tama ba yun? Magpatulo ng pawis sa bawat sentimong kinikita at alam natin na ginagastos ito sa tamang kapamaraanan, di ba? Pero dito sa kwento, yun nga po yung sinabi na reckless when it comes to spending money. Kasi ang kwento dito, alam naman po natin yun, minana niya lang yung sa tatay niya. Yung tatay niya talaga yung pagal dito, no? At nung nangangailangan na ng pera, hiningi niya lang ng ganun-ganun na lang. No? The possibility of a restored relationship. Sabi nga, the truth is, we are all the prodigal son and daughter. Yan. None of us are worthy of the love that God grants us. Totoo naman po iyon, di po ba? Nung tayo hindi pa nakakakilala sa Lord, ano bang klaseng buhay meron tayo? Kapag hindi pa tayo nakakilala sa Lord, pag araw ng Sunday, lagi ko naalala yung sinasabi ni Pastor Paul, pag araw ng Sunday, godly. Ayan, talagang bait-bait, ganun, bait talaga. No? Kahit na naapakan yung paa, aray! Okay. Pero subukan mo dun sa labas. Ganun. At sakit ha? Ganun no?
Pero pagka Lunes hanggang Sabado, sabi nga po, ay deadly. Kasi depende po yun sa klase ng ating mga kasama. Di ba? And in this world, alam na alam po natin na napakarami ang ginagawa ng kaaway para tayo ma-divert sa talagang focus na dapat nating lakaran. Dami talagang ginagawa ang kaaway. Lalo na ngayon na ginagawang busy ang mga tao. No? Ultimo mga bata, marunong na mag-cellphone. Daig pa nga ako eh. Maski yung mga apo ko, daig. Pag ako'y nagtatanong, paano pipindutin to? Ano dapat pindutin para lumabas ito? Ako, tinatanong ko yung mga apo ko eh. Hindi marunong. Kasi once pinindot ko at hindi, naku, hindi ko na alam kung paano ibalik. Yun, no? Iba na sila ngayon. Kaya yung mga bata ngayon pa lang, gaganon-ganon yung mata. Makita mo ha, mga grade 1, grade 2. Yung mga mata, pipikit-pikit na. Kasi laging gadget ang hawak. Kaya may mga anak-anak yan. Yung may mga apo. Kasi katwiran minsan ng nanay, para matahimik lang at hindi magbulo. Ayan ang cellphone. Ayan ang tablet. Diba? Pero di natin alam. Yan. Merong hindi maganda. Sabi nga po ganun, our journey of restoration reminds us of the story of the prodigal son. So, yung binasa natin kaninang dalawang talata, no? Doon makikita natin na yung kwento na ito na yung anak, yung pinakabunso, hiningi na nga niya yung kanyang mana at ang sabi niya ay magpapakalayo-layo na siya. No, ang kwento. And, kumbaga, happy go lucky ba? Tama ba yun? Yung magpapakasaya na siya. Kasi nga, ay, nagsawa na siya marahil doon sa buhay probinsya. Sino ba dito mga taga-probinsya? Yan, sarap kaya. Yung mga nasa syudad, nagnanais na magpunta ng probinsya. Yung mga nasa probinsya, gusto sa syudad. Baliktad, no? Parang meron ako narinig ng isang dun sa amin. Nagtatawanan tuloy kami. Yung mga kulot, gustong magpaunat ng buhok. Yung naman mga unat, gustong magpakulot ng buhok. Wala na talaga tayong. Totoo yan, di ba? Ang hirap pa naman yung ang tawag dito? Yung mainit, reband. Di ba, ang init nun, ilang oras yun, no? Pero pagkatapos ng ilang buwan, kulot ulit. Kasi kulot na talaga. Di mo ba? At maging yung unat na talaga yan eh. Huwag na nating pilitin pa kung ano yung ibinigay sa atin, pagyamanin natin. Amen po ba? Di ba? Yan. Kaya po doon sa ating binasa kanina, at chapter 15 ng Luke, beginning verse 11 and 12, no? Doon natin makikita yung request nung Panginoon natin. May kwento siya doon na sabi nga dito sa verse 11 and 12. Then Jesus said, there was a man who had 2 sons. The younger son said to him, Father, give me my share of estate. So he divided his property between them. Doon, sa kustumbre pala ng Israel, kahit buhay pa yung magulang, pag hiningi na yung kanyang pwesto, yung kanyang mana, pwede nang ibigay. No? Pwede nang ibigay at pwede nang hatiin. Samantalang dito sa atin, hintayin mo muna na pumantay ang paa. Yan. Tsaka ka mag-demand na ibigay na yung mana sa'yo. Dahil dito sa atin, hindi uso yung gano'n, di po ba? Saka yung mga will, hindi uso sa atin yun. Ang meron lang yan, yung mga talagang milyonaryo, yan, and bilyonaryo. Tayo wala tayong naryo. Tama lang yung talagang binibigay ng Lord yung ating pang-araw-araw na pangangailangan. Amen. At hindi tayo pinagkulang ng Diyos. Amen po ba? Di ba, nung nagdaang pandemya, sa halip na tayo magliitan, lalo tayo naglakihan? Di ba? Kasi saan ka nakakita? Maya't maya may ayudang dumarating. Amen po ba? Di ba? Maya't maya nandyan yung lalo na ngayon, ang mga seniors, mayayaman sila ngayon. Na?
Di ba? May mga ayudang darating at may mga padala si Mayor, may padala si Kong, Congressman. Di ba? Yung ganun, mayaman daw. Mas mayaman daw po ngayon ng mga senior. Kaway-kaway nga yung mga senior na katulad ko. Di ba? At nakatanggap na po ba kayo ng ayuda mula kay Mayora? Yan, di ba? At sa 18 daw po yata yung ayuda natin mula sa, sa DSWD. O di po ba, nung nakaraan yung ating senior. Kaya masarap po maging senior. Abutin po nyo yan, no? Triple citizen na po kami. A citizen of the Philippines, di ba? A citizen na Filipino citizen, and a citizen of heaven. Amen po ba? Sige, palakpakan natin ng Lord. Yan. At dito sa ating pinag-aaralan, sabi nga pong ganun, itong batang ito, abay, buhay pa yung tatay, hiningi na kaagad yung kanyang mana. Ano pong klaseng, baga, yung request niya, ano pong klaseng anak ito? Ayaw na dun sa kanyang puder. Ayaw na sa puder ng tatay. At talagang hiningi na ako yung magpapakalayo at magpapakasaya. Sabi niya, magpapakasarap ako dito sa aking mana. No? Ito yung klase ng request na kung saan ay masasabi natin a selfish request. Kasi sarili lang yung kanyang inintindi. Sarili lang yung kanyang binigyan ng pansin. An impulsive request. Ano ba pong ibig sabihin ng impulsive? Yung pabigla-bigla. No? Na hindi na nag-iisip kung ano mangyayari bukas. And a foolish request. Yung kanyang, kumbaga request na kung saan hindi pinag-isipang maigi. And a grievous request. Kaya ang nangyari, alam na alam po natin, di po ba ang nangyari dito? Siguro naging one-day millionaire lang to. Sino nakakaalam ng one-day millionaire? kung meron kayo 1 milyong hawak, 1 milyon, isang araw lang gagastusin. Ano kayang gastos ang ginawa nun, ano? Kaya talagang nagpakasasa siya eh, no? Kaya ang sabi nga po ganun, yung tatay, nung nalaman niya na yun yung gusto ng anak, siyempre sa mga tatay, di ba, masakit. Napakasakit, no? Na kumbaga parang hindi man lang ako binigyan ng respeto. Yan. Hindi man lang ako pinahalagahan sa aking mga nagipagod at hiningi na kaagad. Hindi mo na hinintay na mas lumaki pa. Sabi ng tatay, no? Pero ganun din, lalo na yung mga tatay na yung kanilang mga anak is lalaki. Talagang sakit sa kanila yun. Kasi ang tingin ang gusto ng mga tatay pareho sa kanila. Yung father image na paglaki ko, marinig ng mga anak, no, gusto ko kapareho ako ng tatay ko. Ayan. Pero ba ditong malalaki na yung mga anak? Or nag-aantay pa rin at talagang mahaba-haba pa ang panahon, no? Ako po'y meron ng isang dalaga at isang binatilyong apo. At yung aking pangatlong apo, magdadalaga na rin. Magdadalaga na rin. At ako'y natutuwa dahil hindi po lahat nakakaabot sa ganung stage. Amen po ba? Dahil minsan, yun nga po ang sabi ko, paggising natin minsan, nasa langit na pala tayo. Yun kung nasa langit nga tayo. Pag lumabas tayo dyan sa labas, magtanong ka, pag namatay ka, saan mo gusto? Siyempre sa langit. Diba? Lahat yun yun ang sabi sa langit. Pero ang tanong, anong klaseng buhay? Diba? Katulad nitong prodigal son. Abay, hindi pa man yun na yung kanyang ginawa. Typically, one's inheritance will only be distributed to the children upon one's demise. Paano bang inaan ito? Or kamatayan. At ganyan ang kustumbre ng Pilipino, no? Pero hindi katulad doon sa kanila, sa Israel, no? Na ganoon, na po pwede nang kunin. At marahil binigay na yung yaman, yung kanyang inheritance, talagang tuwang-tuwa siya. At siguro nasa isip niya, sa wakas,
makakaalis na rin ako sa poder ng aking tatay. Mababasa po natin sa verse 13. Whenever people are discontent with what they have at home, with the place itself or those with whom they live, they often imagine running away. Samantalang sarap-sarap ng buhay niya doon, di ba? Wala siyang ginawa kundi mag-utos lang doon sa kanilang mga tao doon sa bahay. Kumbaga hindi naman siya yung gagawa, kundi siya lang yung magsasabi ng mga gagawin. Pero nabagot siya sa ganung buhay. Kaya nagpakalayo-layo siya. The world looks like such an inviting place, full of excitement and pleasures that never grow old. Ayan, lalo na siguro doon sa maraming patay-sindi ang ilaw. Baka doon siya nagpunta. At doon niya ginugol yung kanya pera. Biro nyo, ang bilis Sabi niya, naubos kagad yung pera niya no? At dumating sa punto na nung naubos na yung kanyang pera, doon lang siya nakaisip. Pero gayon pa man, sabi nga po ganun, whenever you leave God, there will always be a famine in the far country. Pag daw tayo ay umalis sa poder ng Diyos, kung hindi na tayo kaya, wala na tayo dun sa mismong, kumbaga ay vicinity na kaya tayong kontrolin ng Lord, at lumabas tayo doon, doon natin mararanasan yung tinatawag na iba't ibang klase ng kaway ng mundo na eventually hindi mo mapapansin ay napalayo ka na pala ng husto sa ating Panginoon. The son then squandered his inheritance recklessly as he lives a life of indulgence. With nothing left of his fortune, he is forced to work as a hired hand for a pig farmer. Doon nagpunta, kumbaga, nung naubos niya na yung kanyang mana, kasi nga siguro one day millionaire nga lang, siyempre tayo ay alipin ng ating mga tiyan. Amen po ba? Kinakailangan nating magtrabaho para sustain ang ating gutom. Kasi kung hindi, mamamatay kang dilat, di ba? Yun po yung nangyari. So, naghanap po siya ng mapapasukang trabaho. Kaya lang, yung kanyang napasukang trabaho, dahil hindi naman siguro siya graduate, padal bata pa nga siya, no? Doon sa, ano ba sa Tagalog yung anuhan ng mga baboy? Yung babuyan. Oo, doon. Ang bango-bango pa naman doon, no? Doon. And doon niya naranasan na sumala na sa pagkain. Hanggang sa maisip niya na, pati yung parang masarap kainin yung pagkain ng baboy. No? Kasi kumakalam na yung tiyan niya no? Dahil sa sobrang gutom. At doon niya nalaman na yung kanyang mga pinaggagawa, wala palang katuturan. Sabi sa verse 17, the son realized that he had been very foolish. Diba? Kasi nga, akala niya yun na yung buhay ganun na yung buhay No? Alam naman natin na yan ang gawa ng kaaway. Ang tayo ay tuksuin. Kaya nga lagi ko sinasabi dun sa mga kapatiran natin dun sa kabilang ibayo, sa Israel sector. Hindi country, Israel sector. Ayan. Na, yun nga, yung kasalanan, laging kumakatok yan. Kumakatok, huwag niyong pagbubuksan. No? Hayaan niyo siyang ang tawag yung kamay? Makalyo. Yan, sa pagkatok. Dahil, hindi na natin siya kailangan. Pero yun ang gawa ng kaaway talaga No? Kaya nga lahat ng business binabato sa atin. Lahat. Para lang tayo ma-divert sa talagang dapat nating pag-ukulan ng pansin. Sabi nga pong ganun, sin is a form of temporary spiritual insanity. Sa Tagalog, nawawala sa hulog.
nawawala sa wisyo. 'Di ba? Kapag ka ang kasalanan ay pinapasok na nating muli, ayan, nawawala tayo sa tamang landasin. Tulad ng nangyari dito sa prodigal son. Kasi nga alam natin nung tayo hindi pa nakakilala sa Lord. Di po ba? Wala tayong pakialam sa mundo, wala tayong pakialam sa ating kapwa, wala tayong pakialam sa ano nangyayari sa paligid. Basta ang alam natin, apology. Ako lang. Ako lang ang dapat bida. Ako lang ang dapat na laging tama. Ako lang ang dapat na laging nangunguna. Ako lang Ganun no? Pero nang tayo'y naaresto ni Jesus, doon natin na-realize how wretched we are, how wicked we are, how sinful we are. Pero in spite of that, pinili na tayo ni Jesus bago pa man natin siya piliin. Amen po ba? Then sabi ni Jesus, you did not choose me, but I chose you. Kaya tingnan mo yung katabi mo. Ano meron kaya yan at pinili ni Jesus? Ano sa tingin nyo? Wala tayong may pagmamalaki. Huwag mo sabihin, ikaw ay matalino kasi ang tali-talino ko. Saan galing ang katalinuhan? Ang ganda ko. Saan galing yung ganda? Ang gwapo ko. Galing ang ganda. Lahat ng meron tayo, galing lahat sa Lord. Kaya wala tayong may pagmamalaki. Pero bakit tayo pinili ng Diyos sa kalipunan ng napakaraming tao? Ano kaya meron? There must be something special in you na nakita ng Diyos. Amen po. Sige, palapakan natin ng Lord. Kaya pinili tayo. Dahil hindi naman mapapasubalian ng isang katotohanan. Ang daming beses na tayo nag-evangelize dito sa buong District 5. Ilang beses na tayo namigay ng tracts. Ilang beses na tayo nagpa-crusade. Pagkatapos noon, swerte nang may bumalik na isa. Dalawa. Ito lang nakaraan. Huwag na tayo lumayo. Ito lang nakaraang anniversary. O, di ba namigay tayong token? May bumalik ba? Sa amin, meron namang bumalik na dalawa. Sa dami nun, 40. May bumalik namang dalawa. Nakakataba na ng puso. No? Dahil na-appreciate nila. Yan. No? Kaya nga, dapat lagi nating isipin, special tayo. Sabi mo sa katabi mo, special ka sa mata ng Diyos. Diba? Kasi tayo lahat na ng, di mo masasabing basta pangit yung salitang sa Tagalog Pero lahat na ng pwede nating ibigay na pabor, binibigay na natin. Kaya lang, 1-2 beses, attend, pangatlo, wala na. Hagilapin mo, wala na. Pagka in-invite mo, dami dahilan, no? Pero sabihin mo, may bigayan ulit. Diba? Ninyo tao Turning away from God is insanity. Yun daw pong paglayo sa Diyos ay, kumbaga, ano pa sa Tagalog? Mas maganda-ganda Tagalog ng insanity. Bakit yung nasa isip ko Insanity. Parang, yun mas maganda yung wala sa sarili. Kasi yung naiisip ko. Yan. Because you are turning away from that which is good to that which is bad. From that which is worth everything to that which is worth nothing. From that which has eternal value to that which has no value. No? Kaya, yun daw paglayo sa Lord, kumbaga ay nababago yung lahat ng bagay. Ang isang mabuting bagay ay nagiging masama. Ang isang kapaki-pakinabang na bagay ay nawawalan ng kabuluhan. At maging yung eternal value ay nagkakaroon ng walang
halaga kapag tayo ay lumayo sa Panginoon. Ang Lord nga talagang lahat na ng klase ng kapamaraanan ay ginagawa niya para tayo ay hindi malinlang ng kaaway. Maging sa ating spiritual director, Brother Eddie, di ba? Kung nakikita po natin sa ating mother church, lahat po ay ginagawa para tayo ay maging intact, maging strong, maging alive spiritually. Di ba? Meron tayong everyday na don't watch. Sino dito may everyday don't watch at uma-attend? Uy, isa lang yung narinig ko nag-amen doon. Wala yung iba? Kung walang, kasi kami po meron everyday donuts, pwede kayo mag-join. Meron kaming live stream. Meron din po tayong NOP. Ano ba yung NOP? Night of Power. Meron din po tayong midweek. Di po ba? At meron po tayong everyday DFA. Ano yung DFA? Daily Family Altar. Kasi ang lagi po sinasabi ni Brother Eddie, ayaw niyang may maiwang JIL people at the rapture of the church. So, ang tanong, tayo po ba'y mararapture lahat? Ay, may kausap po ako. Kala ko na-rapture ng bigla. Nawulo. Sumagot eh. Diba? Dapat, ganun tayo kamahal ng ating mother church. Kaya wag po nating, kumbaga, baliwalain. Yan. Itong binibigay sa ating atensyon. Dahil ang gustong mangyari ni Brother Eddie, sabay-sabay tayo pag nangyari ang mga bagay na yun. Amen po ba? Dapat lang. Sabi nga sa Luke 15:18, and 19, the young man says, I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. So, nung nagkaroon tayo ng revival, doon natin na-realize, di ba? Parang ganito tayo eh. No? Para bang okay lang, attend or hindi. Basta born again ako. Yan. Pero sabi lagi nga ni Brother, ni Pastor Joey, sigurado mo ba? Tanongin mo yung sarili mo, sigurado ka ba na ikaw alam na natin yun, di ba? Kala natin lumalakad tayo ng diretso pa rin. Yung pala nakakita kayo ng sakang. Pangit tingnan ng sakang maglakad, di ba? Kita na kayo, ayoko i-demonstrate, baka pangit tingnan. Di ba? Pero, yun nga po, huwag tayong paiisa sa kaaway. Amen po ba? So, itong prodigal son na to, nung na-realize niya yung kanyang kalalagayan, nagkaroon siya ng tinatawag na repentance. No? Sa revival, hindi magkakaroon ng revival kung walang repentance. Di ba? At ang sabi nga pong ganon, repentance is a change of mind that leads to a change of life. It means to change the direction of your life. Parang katulad din yan na sinasabi sa 2 Corinthians 5:17, if you are in Christ Jesus, you are a new creation. Diba? Kaya lang minsan, bakit may nagmumulto? Nilibing mo na yung lumang ikaw. Pero bakit minsan, bumabangon? Diba nagbabalik? Pero dapat pag binaon mo na, wag lang 6 feet below the ground. Doblein mo. Si minsan nga makulit, nagbabalik, no? Pero gustong ng kaaway yun. Kahiya naman kay Jesus. Pero tandaan po natin, nung tayo po ay nakakilala sa Diyos, nung tayo po ay tumanggap sa ating Panginoon, bilang Diyos, Panginoon at sariling tagapagligtas, anumang bagay na tinatangka ng kaaway sa ating buhay, dadaan yan sa quality control ng Diyos. Because we are already His. Amen po ba?
Tag-aari na po niya tayo ng ating Panginoon. Kaya anumang bagay na binabalak ng kaaway sa ating buhay, papaalam mo na yan sa taas. Tulad kay Job. Narinig niyo na po ba yung kwento kay Job? Diba? Pero anong nangyari? Anong nangyari kay Job? Alam natin ang kwento, di ba? Anong nangyari? Nawala ang lahat sa kanya, maging ang kanyang mga anak, lahat, pati ang kanyang kabuhayan. At nagkaroon pa siya ng napakaraming sugat. Pero anong sabi ni Job? Naked I come, naked will I depart. Baka tayo nawala lang ng bigas. Ano mo naman yan, Lord? Di ba lingkod mo ako? Maangal na agad, no? Meron ba? Meron ba? Amen na amen. Di ba? Pero dapat ay, ano pa man ang mangyayari kapag tayo'y na kay Kristo na, rest assured, lahat ng pangako niya, kanyang tutuparin. Amen po ba? Napakaraming beses na. Example na lang yung pandemya na yan. Di ba? Pero gayon pa man, hindi pa rin nawawala sa atin yung mga murmurites and reclamites kung minsan. Lalo na pag andyan na si Judith, kumakatok na sa pinto. Lala niyo ba si Judith? No? 15 and 30th, kumakatok sa pinto yan. Yan, di ba? Pero hindi naman tayo pinabayaan ng Lord, di po ba? Tayo pinabayaan ng Lord. Tapat siya sa kanyang pangako. I will be with you always up to the end of time. Amen po ba? And sabi nga dito sa ating inaaral, no? Na-realize niya at siya ay nagsisi. I am no longer worthy to be called your son. Parang tayo yun eh. Pag nagkamali tayo. Kaya sa Bible, kung meron lang siguro mabubura na verse, anong tingin nyo? Diba yung 1 John 1:9? No? Gamit na gamit talaga yan. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Kung minsan nga, gagawa ka ng kasalanan bukas, ngayon pala, mingi ka na ng tawad eh. No? Minsan may mga ganong tao eh, no? Inaano ba yung, yung sinusubukan ko hanggang saan talaga yung ano ng Lord, yung kanyang mercy. Pero tandaan natin, sabi ng Galatians 6:7, God cannot be mocked. What you saw, tandaan po natin yan. Real repentance doesn't make deals with God. Yung tunay na pong pagsisisi, yung totoong pagsisisi, totoong pagtitika, hindi nakikipag-compromise sa Lord. Diba? Na Lord, ito na naman ako. Hindi na naman ako ng tawad sa iyo. Kasi gagawa ako ng kasalanan mamaya. No? Siguro kung pwede lang bumaba si Lord doon sa kanyang kinauupuan, kukurutin ka talaga niya ng pinong-pino. Ano? Anak naman. Alam mo, napakamahabagin ko. Alam mo, mahal kita. Pero wag mo naman ako sagarin. Siguro pwede sabihin ni Lord, ano? Aba. Pero gayon pa man talagang hindi tayo kayang tiisin eh. No? Mahal kasi tayo ni Lord. Amen po ba? And sa verse 20, sabi nga pong ganun, He said to Himself, kumbaga, nirehearse niya yung sasabihin niya eh. Sa tatay niya. He said to himself, I will go back to my father. So he went up to return to his father. At alam niya, ako rin yung sasabihin, di ba? The hardest step is the first step. And that's the one that brings you halfway home. Totoo naman yun eh. Kasi minsan, wala na't lahat, lugmok na't lahat, meron pang pride. Buti kung fried chicken sana, no? Yun ang pinakamahirap talagang tanggalin sa tao. Kahit wala na, may pride pa rin, ma-pride pa rin. Pero once na nag-step
ka ng isa. Halimbawa, 100 step yan. Isa lang ang gawin mo, yung 99, si Lord na gagawa nun para sa'yo. Amen po ba? Basta, sige po, palapakan natin. Basta humakbang ka lang. Dahil hindi gagawin ng Lord, buhati yung paa mo para ihakbang. Dapat meron kang sariling kusa. Amen ba? At isa lang hinihingi Bahala na ako. Sabi ni Lord sa mga susunod na hakbang. Amen po ba? Kaya itong anak na ito talagang kumbaga ay nag-decide na. Kasi nagugutom na siya Pagka kumakalam na talaga yung sikmura natin, talagang wala na tayong magagawa kundi sundin ito. Ganon. No? Siguro nagtataka tayo, sa ating buhay sa ngayon, sa dami-dami ng mga pagsubok. Kasi sino dito yung walang problema, taas ang kamay? Akala ko may magtataas ng kamay Iuukti mo nga yung patay, may problema. Pag namatay siya, di niya alam kung saan siya pupunta. Kung sa taas o sa baba. Diba? Hindi pa yung mga buhay. Di po ba? Somewhere along the way, you walk through the wrong door. The only way back to God's will is back through that same door. You decided to leave God's will. You must now decide to return to God's will. You left on purpose. You must return on purpose. Nasain natin, gustuhin natin. Kasi ang ating Lord, hindi siya diktador na Diyos. Gusto niya nagkukusa tayo. Kasi kung diktador lang siya, baka, ting! Lahat tayo kung ano yung gusto mangyari ng Lord, gano'n, di ba? Pero hindi Napaka-gentle ng ating Diyos. At hindi niya ipipilit yung sarili niya kung ayaw mo, kapatid. Ayaw mo, bahala ka. Pero ako, patuloy pa rin kitang aalagaan, sabi ni Lord. Patuloy pa rin kitang titignan. Patuloy pa rin kitang sasamahan, kahit ayaw mo na sa akin. Diba? Ganun ang Lord Hanggang sa, ganito itong prodigals, hanggang sa na-realize niya na, ako pala yung nagkamali. Minsan yun ang pinakamahirap sa tao. Yung tanggapin yung kanyang kamalian. Mali na minsan, nangangatwiran pa. Diba? Huli na, booking na, lulusot at lulusot pa talaga. Diba? Kasi nga yung mga bata ngayon Hindi ako, nakita mo na siya gumawa, hindi ako. Yung mga bata, hindi kasi nga po sa tao kasi. No? Pero salamat dahil siguro kung ang Diyos natin is pareho lang nating tao, naku. Matagal na tayong binitiwan ng Lord sa tigas ng ulo natin. Di po ba? The far country is any place. Sabi nga po dito yung far country na sinasabi ng anak, is any place where your life seems empty and you look up and say, is that all there is? No? Kasi nga sa mga nakikita nating rangya, kinang ng mundo, lahat yan mayroong hangganan. Lahat yan mayroong katapusan. Pero ang sabi ng Ama, and the Father says, of course not. Come home. Balik tayo. Pinabalik tayo ng Lord sa kanyang piling. Amen po ba? No? At pangalagaan na po natin ito. Wag nating hahayaang kumbaga ay masayang ng ganun-ganun lang. Hindi lang siguro isang basong luha na yung ating ginugol para lang natin mapangalagaan itong ating buhay espiritual. Amen po ba? So, sabi sa Luke 20, from a long distance away, his father saw him coming, dressed as a beggar, and great compassion swelled up in his heart for his son who was returning home. The father raced out to meet him, swept him
in his arms, hugged him dearly, and kissed him over and over with tender love. Alam niyo bang ganun ang langit? Nung tayo nagbalik loob sa Diyos. Sabi nga, di ba? Isang kaluluwa lang na magbalik loob sa Diyos. Buong orchestra ng langit ay nagko-concert, di ba? Huwag niyong kalimutan yung concert natin sa 16, ha? Biglang segue. Kita-kits po tayo doon. Yan. Di ba? So, malayo pa lang. Sabi ko na, malayo pa lang. Alam na ng tatay, anak ko yun, ah. At alam mo yung Tagalog? Nabagbag ang loob ng tatay. Dahil nakita niya yung kanyang anak, umalis na kang tinu-tinu, ang guwapo-guwapo pagbalik, mukha ng basahan. Di ba sabi beggar's dress. Di ba? Kasi nga, winaldas niya yung kanyang sarili at yung kanyang yaman, no? Pero gayon pa man, anong ginawa ng ama? Hindi na siguro inamoy ko anong amoy ng anak. Hinalikan at niyakap. Dahil gano'n niya kamahal ang kanyang anak. Maski yung mga magulang, mga nanay, mga tatay dito, di ba? Kahit galing sa labas, amoy pawis. Ang bango ng anak ko. O, maging mga apo, di ba? Kahit na may pawis. Ganito tayong lahat sa harap ng Ama nang tayo'y hindi pa nakakakilala sa Kanya. Pero gayon pa man, kahit ganun katigas ang ating ulo, talagang mahal tayong lahat ng Diyos. Amen po ba? So yung tatay, sabi nga, the father runs and welcomes his son. No? Tumakbo yung tatay, tumakbo eh. Diba? At talagang niyakap niya, hinalikan niya ng hinalikan yung kanyang anak. No? At pagkatapos ay sinuotan. Diba? Sinuotan ng robe, sinuotan ng singsing. No? Sinuotan ng bagong sandalyas. At ang lahat ng ito ay meron po kalang kahulugan. Ang ibig sabihin po ng halik or the kiss, the sign of forgiveness, no? Kasi ang isang taong galit, sabi mo, kiss mo nga siya, yok nga. Galit ako eh. Di ba? Talaga yun. Nature ng tao yun eh, di ba? Nature natin yun eh, no? The robe sign ay yung honor o dangal, no? Sinuot sa kanya, binalik ng ama yung dangal. No? At yung ring symbolizes authority. Na kung saan ay, sige anak, kahit winaldas mo yung iyong yaman, welcome ka pa rin sa ating tahanan. The sandals, the sign of freedom. And the feast, the sign of a joyful welcome. Ayan, ganyan yung ginawa ng ating Diyos Ama sa atin nung tayo'y nagbalik loob sa Kanya. Amen po ba? Kaya simula nung tayo nakakilala sa Diyos, sa halip na tayo magkaroon ng peleges, tama ba yun? Peleges yun dito? Yung ganon? Wrinkles, peleges yun sa Tagalog, no? Wrinkles, no? Pero parang hindi tayo tumatanda. Aminado ba kayo doon? Ay, ayaw niyo! Diba? Di tayo tumatanda kasi kasama natin ng Lord at meron na tayong tagadala ng ating problema. Pag umiyak lang tayo sa Lord, lapit tayo sa Kanya, tapos sinabi natin, ito yung problema ko eh. Bahala ka na ha, tulog na ako. Ano? Diba? Ang Lord na ang bahala. Amen po ba? No? Kaya hindi tayo tumatanda. Nakukuha pa nating ngumiti. Dahil meron tayong kasama. Sabi nga po ganun, such is the kind of love demonstrated by God, our Father. Yun daw po yung klase ng pag-ibig na ipinadama ng ating Diyos Ama
nung tayo'y nagbalik loob sa Kanya. Tulad nitong ama sa prodigal son. Despite our making unwise choices in life and at times turning our backs on Him, God continued to remain faithful, patiently waiting for our return. Amen po ba? Kaya nga sabi ko, kung meron lang po pwedeng mabura na verse sa Bible, ito 1 John 1:9. No, kasi nga Pero wag naman natin, hindi talaga may iwasan dahil dito pa tayo sa mundong ito Talagang yun ang gawa ng kaaway Pero wag naman po natin sadyaing magkasala. At sabihin natin, may 1 John 1:9 naman. No? Wag po ganun. Dahil yun nga po sinasabi ng Biblia, what you sow, you will reap. Sabi nga po ganun. Tingnan po natin kung anong klase ng, kumbaga, pag-ibig meron ang ating Diyos Ama. Nung nag-fall yung lahi ng tao, hindi siya nandun sa langit at nagsabi, buti nga, tigas ang ulo niyo Hindi siya nagganon, di ba? Hindi siya tumigil ng iisip ng kapamaraanan paano mag-reconcile. Hanggang sa napalingon siya dun sa kanyang tagiliran at nakita niya si Jesus. Siguro sabi ni Jesus, alam na this. No? Sabi ni Lord. Kasi walang nakita doon, nung nakatingin ang God the Father sa baba, wala ni isa mang righteous na pwedeng maging pamalit or pantubos ng kasalanan doon sa pagkakahulog ni Eva at ni Adan. And si Jesus, kaya nagkaroon ng unang Pasko. Amen po ba? Dahil diyan, ang pinaka-essence ng Christmas, diba, lagi pong sinasabi is love. Kaya nga sabi ng awit, give love on Christmas Day. Diba? Kasi yun ang pinaka-essence ng Diyos. Pag-ibig. Dahil kung hindi dahil sa pag-ibig ng Lord, baka lahat tayo dito ay na-consume na. No? Pero gayon pa man, salamat. And in this season of Christmas, alam natin na ito na naman, ang dami na naman mga busy tao. Pero hindi nila iniisip, ano ba yung pinaka-essential nito? Tulad ni Jesus, si Jesus ipinanganak sa sabsaban. Dito siguro may mga ipinanganak sa St. Luke's. May ipinanganak sa talagang magagandang hospital. No? Pero si Jesus, bakit? Pinakikita yung simplicity of His birth para lahat ng klase ng tao ay hindi mahiyang lumapit sa Kanya. Baka kung siya ipinanganak doon sa Buckingham Palace, mayayaman lang ang lalapit. At hindi na lalapit yung mga lowly. Kasi kahiyaw naman. Diba? Pero hindi po. Doon siya ipinanganak to cater to all people para ipakitang pwedeng-pwede siyang lapitan. Amen po ba? At hindi tayo mahihiya, no? Na lumapit sa ating Diyos. Dahil ang ating Diyos ay mabuti, ang ating Diyos ay tapat, ang ating Diyos ay nagmamahal. Lagi sa lahat ng nagmamahal at tumatawag sa Kanya. Amen po ba? At saka Paskuhang ito, wag na po tayong mag-isip ng kung anong ireregalo. Pwede na po yung ating pag-ibig sa ating kapwa. Amen po ba? Kaya nga lang kinakailangan genuine totoo. Baka mamaya love kita ngayon, bukas hindi na. O ganon. Totoo po. Nagmumula sa puso. Salamat po ng marami at marahil ay meron kayong napulot. Meron tayong naaral ngayon na patungkol dito, panibagong kumbaga kapahayagan patungkol sa turo ng The Prodigal Son.